Binigyan pong parangal ng GMA Network para sa Excellence in Content Marketing Strategy sa Marketing Excellence Awards 2026 Philippines. Nakakuha po ng bronze ang Kapuso Network para sa isang marketing campaign tampok ang Telefantasia na Encantadia Chronicles Sangre. Nominado rin ng GMA Network sa iba pang kategorya, kabilang ang Excellence in Customer Engagement. Ang Marketing Excellence Awards ay isang major industry awards program na nagbibigay pugay sa mga natatangi at makabagong marketing campaign sa iba't ibang larangan. Anunsyo mga kapuso, nagsuspindi ng klase ang ilang lugar dahil sa masamang panahon. Walang pasok bukas sa lahat ng antas sa pampubliko at pribado mga paaralan sa Marikina, gayon din sa mga bayan ng Taytay at Cainta sa Rizal. Sa lalawigan ng Bulacan, Nueva Ecija, Benguet at Ilocos Sur. Wala rin pong pasok sa Botolan, Zambales. Walang pasok sa mga pampubliko opisina sa lalawigan ng Ilocos Sur. Samantala, suspendido naman ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City. Ngayon din sa mga bayan ng Bugalyon at Mangaldan sa Pangasinan, lungsod ng San Fernando sa Pampanga at sa buong lalawigan ng Abra. Kabawasan sa ulan ang karaniwang epekto ng El Nino sa Pilipinas. Pero bakit tuloy-tuloy ang pag-ulan sa Pilipinas ngayon? Tinutukan po yan ni Bea Pinla. Walang humpay ang malakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Dulot nito ay mapaminsalang baha. Sa ibang panig ng mundo naman, nasa state of catastrophe na ang Chile dahil sa matinding baha. Kalbaryo rin ang ganito kalawak na pagbaha sa Brazil. Pero may ilang bansa naman na nakararanas ng nakamamatay na init. Lahat ng yan nangyayari sa gitna ng nararanasan ngayong El Nino, na ayon sa World Meteorological Organization ay patuloy na lumalakas at inaasahang mas mabagsik pa sa pagitan ng Agosto at Oktubre. Ang El Nino ay ang malawakang pag-init ng Central at Eastern Pacific Ocean malapit sa Central America na may epekto sa timpla ng panahon at klima sa daigdig. Meron tayong El Nino, meron tayong La Nina. Ibig sabihin, nagkakaroon po ng balanse yung ating nature na kailangan niyang uminit, kailangan niyang lumamig. Ayon sa Pag-asa, kabawasan sa tubig ulan ang karaniwang epekto ng El Nino sa Pilipinas. Pero bakit tuloy-tuloy ang pag-ulan? Kapag ito ay nangyayari sa panahon ng habagat, nagko-contribute din po ito ng pagpapa-enhance ng ating habagat na kung saan mas marami po tayong ulan na natatanggap sa panahon ng habagat kapag merong El Nino. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot hanggang Oktubre ang habagat season. Ang El Nino naman, inaasahang tatagal pa hanggang 2027. Magkakaroon ng significant na reduction tayo sa ulan at ang isa pa, mainit yung temperatura natin. So, ibig sabihin, mabilis din yung evaporation rate ng ating mga katubigan. Usually, pwede itong mauwi dun sa tinatawag na dry spell. Kapag nagtagal pa ito yung tinatawag nating meteorological drought or prolonged drought condition na kung saan posibleng maapektuhan yung ating agrikultura, yung ating mga irigasyon, yung ating mga dams, yung ating mga water systems. And also, kapag tumindi pa ito, so ibig sabihin, yung tinatawag nating yung socio-economic drought, posible rin natin itong maranasan. Nagbabala ang United Nations na dahil sa pagkatuyot na dulot ng El Nino, halos 50 milyong tao sa mundo ang posibleng masadlak sa gutom simula Setyembre. Naghahanda na ang gobyerno sa paglakas pa ng El Nino at magiging epekto nito sa agrikultura, kalusugan at iba-iba pang sektor. Pati supply natin ng tubig, pinangangambahang mababawasan. Usually, lalong-lalo na yung mga kababayan natin dito sa Metro Manila na kung saan umaasa tayo sa Angat Dam. So, alam natin ngayon na mababa pa rin yung level ng ating Angat Dam kahit ito ay nadadagdagan sa panahon ng habagat. Pero kailangan pa rin natin magtipid tayo ng tubig kasi posible pa rin maapektuhan lalong-lalo na kung magtatagal itong El Nino, yung panahon ng ating warm and dry season months na kung saan the following year, mga February, March, April, yan talaga yung medyo talagang wala tayong ulan. Sabi ng Pag-asa, weak to moderate pa sa ngayon ang El Nino na nararanasan natin.
Pero Hindi porket sinabi nating weak or yung tinatawag nating sinat lang yung nararanasan natin na impact or yung strength ng El Nino, hindi ito nangangahulugan na kokonte o mahina ang impact nito. Nandiyan pa rin yung banta na posibleng magiging typhoon at super typhoon ang ating mga kategory ng mga bagyo. At nagpapa-enhance pa rin ito ng ating habagat na posibleng mas marami pa rin ang ulan na mararanasan natin, lalong-lalo na dito sa western section ng Luzon kasama ang Metro Manila. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Patuloy na nagdudulot ng kabi-kabilang pagguho ng lupa at mga bato ang masamang panahon sa Benguet at ilang pang lugar sa Cordillera. Mula sa Baguio City, nakatutok live si Marisol Abduraman. Sol? Ivan, totally wash out nga ang Baquelamot Road sa bahagi ng La Trinidad, Benguet dahil nag-erode na ito dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan kaya sarado ito sa mga motorista. Mistulang nilamon ng lupa ang kalsada dito sa Baquelamot, La Trinidad, Benguet. Walang natira. Kaya napasubo dito ang mga taga-Department of Public Works and Highways at sila Trinidad Mayor Roderick Awingan kaninang umaga. Andito tayo ngayon sa Lamot Bacal Road at nasa likuran ko ang Secondary National Highway na naglilink mula rito sa Benguet papunta sa Nueva Vizcaya. Pero tingnan ninyo ang nasa aking likuran. Halos wala ng kalsada dahil na totally washout ito dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Buti na lang at walang dumadaan sa nasabing kalsada nang bumigay ito. Nalulungkot naman tayo pero yun nga, at least wala namang nangyaring masama dahil wala namang nasaktan. Ayon sa DPWH, talaga raw nakahang na ang simento dito dahil kinukumpuni ang kalsada. June 4 inumpisang ayusin kaya one lane lang ang nadaraanan. Pero nitong June 28, sinuspinde ang pagsasaayos nang makitaan ng problema ang nasabing 63 million peso project. Nakita nila naalanganin. So we have to huhukayin muna namin kung ano yung pinaka-stable at saka yung talagang kayang-kaya niya yung structure. Lumabas sa soil investigation ng third-party company na hindi matibay ang pundasyon ng proyekto. Huhukay kami ng mga 3 to 4 meters yung dating nahukay na para mas matibay. Sana bigyan atensyon at tulong yung ating bayan para makagawa po tayo ng konkreto at long-term na drainage master plan. Sa kabila ng panganib, may ilan pa rin dumaraan. Zero visibility sa La Trinidad at iba pang bahagi sa Benguet dahil sa malakas na ulan. Umapong na sa kalsada ang tubig galing sa bundok. Kabilaan ang mga landslide, kaya nadagdagan ang mga pamilyang inilikas. Nagsagawa naman ng road clearing operations sa bahagi ng Lower Wangal sa La Trinidad, Benguet. Matapos matabunan ng lupa ang bahagi ng kalsada matapos ang landslide. Lumagasas sa Cam 6 Cannon Road ang tubig na kulay putik at may kasamang mga bato. Mag-ingat po tayo! Maulan pa rin sa Baguio City. Sinuong ng mga motorista ang malakas na daloy ng baha sa isang kalsada roon. Gumuho ang lupa sa bahagi ng Kibungan, Benguet. Hindi madaanan ang kalsadang ito sa Governor Bado Dangwa National Road, Taba. Gayun din sa isang bahagi ng Abra Kalinga Road sa Nalbuan Baay, Likuan, Abra, matapos gumuho ang lupa na may kasamang mud flow. Sarado rin ang kalsadang ito sa Tinglayan, Kalinga dahil sa pagguho ng lupa. Habang sa Abra, pinaiiwas muna ang mga motorista sa isang kalsada sa Tanug dahil sa bahagi nitong gumuho sa bangin. Naipaalam na ng MDRRMO ang insidente sa DPWH. Alam mo, Ivan, hindi talaga nagbabago ang panahon dito sa Baguio at sa pinanggalingan natin kani-kanina lang sa ilang bahagi sa La Trinidad, Benguet, nananatiling na napakalakas pa rin ang ulan. Actually, few minutes ago before we air, nakaranasan ng malakas sa pag-ulan. Samantala, Ivan, nasa 47% na ng mga consumers dito ang nagkaroon na or na-energize na or nabigyan na ulit ng power. So out of 269 na barangay, nasa 146 na ang meron na ulit kuryente. Ivan. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Marisol Abduraman.